Kabanata 6571. Pakiramdam ni Vaughn ay narating na niya ang rurok ng kanyang buhay. Ito ay talagang isang bihirang tanawin. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Nicholas at umungol, hulihin siya at kaladkarin siya sa Dragon Cell para sa paglilitis. Ang lakas ng loob niyang magdala ng mga mersenaryo kapag siya ay bumalik mula sa ibang bansa. Pinaghihinalaan ko na siya ay nagtaksil sa kanyang bansa at nakikipag-ugnayan sa mga puwersang panlabas. Ipadala siya sa Dragon Cell. Sigurado akong hahatulan nila ito ng patas. Hindi magrereklamo ang mga Thompson ng Walls Inc. tungkol dito. Ikan-away ni Vaughn ang kanyang kamay. Sa likod ng mga mersenaryong dinala ni Nicholas mula sa Dark Island, lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki at babae na nakasuot ng damit. Lahat sila ay nakamaskara, at bawat isa sa kanila ay may hawak na mga palaso at iba pang nakamamatay na sandata. Kaagad, sumiklab ang laban sa pagitan nila at ng mga mersenaryo. Higit sa lahat, marami sa kanila ay mga elite ng martial arts, at direktang sinupil nila ang mga mersenaryo. Nang makita nila ang biglaang pagbabagong ito, tuwang-tuwa na sumigaw ang mga tauhan ng Thompson, syempre. Nais ding humakbang ang kanilang mga security guard. Kahit na si Nicholas ay mukhang nasa isang malakas na posisyon, hindi ba nila nakita kung paano na ibalik ni Vaughn ang tide ng digmaang ito mula sa milya-milya ang layo? Naharap na niya ang nangyari milya-milya ang layo, at tapos na rin siya sa mga mersenaryong ito. Hindi naman sila matatakot kay Nicholas, diba? Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga security guard ay naging napakalakas. Naniniwala silang lahat na madali nilang matatalo si Nicholas at makuha ang lahat ng mga gantimpala para sa kanilang sarili. Oh, ikaw, don't tell me you think you can win with just few of them. Malamig nang umisi si Nicholas nang makita niya kung paano mabilis na lumalala ang sitwasyon. Aaminin ko, minamaliit kita, Vaughn. Hindi ko akalain na kaya mong ibalik ang mga bagay kahit na sa ganitong estado. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Pagkasabi noon ni Nicholas ay agad siyang gumalaw. Nang akala nilang lahat ay lalaban siya hanggang kamatayan, sa halip ay naghanda na siyang umatras. Si Nicholas ay hindi nag-aalala tungkol sa pagtakas. Laging may pagkakataon na bumalik siya hanggat nabubuhay siya. Kung mabibigo siya sa labanang ito, dapat na siyang umalis. Inaasahan ba nilang lalaban siya hanggang dulo laban kay Vaughn at sa iba pa? Sa kanyang pag-atras, ipinadyak ni Nicholas ang kanyang paa sa lupa. Sa sandaling iyon, ang mga tile sa lupa ay sumabog, at maraming mga fragment ang lumipad palabas. Maraming security guard ang nahulog sa lupa. Masyadong malakas si Nicholas, at hindi ito sapat. Kasabay nito, gumawa ng isa pang hakbang si Nicholas, at binago niya ang kanyang pag-atras na paggalaw sa isang pasulong na paggalaw, kaagad na sumugod patungo kay Vaughn. Malinaw na bilang hari ng ahas, talagang nagtataglay si Nicholas ng hindi pangkaraniwang talento. At least, alam niyang may pagkakataon siyang manalo kung mapapabagsak niya si Vaughn sa pagkakataong ito. Napalitan ng pagtataka ang ekspresyon ni Vaughn. Likas ay gusto niyang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Lahat ng miyembro ng pamilya Thompson ay nakatitig lamang sa mga mata. Wala sa kanilang tulong ang dumating sa tamang oras. Maraming panauhin ang napapikit sa awa, na para bang nakita na nila ang pagkamatay ni Vaughn. Maging si Mandy ay napalingon. Ayaw niyang makita ang madugong eksena. Sa kanilang lahat, tanging si Harvey lang ang napabuntong hininga. Pinitik niya ang kanyang mga daliri, at ang piraso ng papel sa kanyang daliri ay agad na lumipad palabas. Tumama ang papel sa noo ni Nicholas. Bigla siyang tumahimik, at ang lahat ng kanyang pananalakay at hangarin sa pagpatay ay nawala habang siya ay napaluhod. Maya-maya, napalingon ang lahat para tingnan kung ano ang nangyari kay Vaughn. Sa kanilang pagtataka, ang taong nakaluhod sa lupa ay si Nicholas. Nang makita kung paano siya nawalan ng sigla, parang mas masahol pa ito kaysa sa simpleng pagkabigo. Maraming tao ang nakabawi nang marinig ang sigaw at gulat na napatingin kay Vaughn. Hindi nila akalain na ganoon kadaling maparalisa ni Vaughn si Nicholas. Kahit wala ni isa sa kanila ang nakakita sa ginawa ni Vaughn,
nanatili ang katotohanang nakaluhod si Nicholas sa harapan ni Vaughn. Ngunit sa mundong ito, walang maghahanap ng katotohanan kung paano nakamit ng nanalo ang kanyang tagumpay. Sa sandaling iyon, bagamat nalilito silang lahat, isang bagay ang kanilang naintindihan. Mula ngayon, ang pagsikat ni Vaughn ay isang bagay na hindi mapipigilan ng sinuman. Mula ngayon, sa wakas ay mayroon na silang 4 na tao bilang 4 Young Masters ng Wolseley muli. Malinaw na may kapangyarihan si Vaughn na palitan ang namatay na si Hector. Medyo natulala rin si Vaughn, pero mabilis din siyang nakabawi. Sinipa niya si Nicholas sa disgusto. Tinatawag mo ang iyong sarili na Snake King ng Dark Island. Nakakaawa. Hari ng ahas. Master Nicholas. Mr. Nicholas. Nagulat lahat ng tagasunod ni Nicholas. Hindi sila makapaniwala na ang Snake King na kanilang sinundan ay mahuhulog sa kamay ng isang tao ng ganoon kadali. Nang malapit na silang sumigaw ng digmaan, sinenyas ni Rachel ang kanyang kamay. Lahat ng martial arts elites na kinuha niya mula sa Lungmen Association ay mabilis na natalo ang mga tagasunod ni Nicholas. Sa puntong ito, ang lahat ay napagpasyahan. Sa lahat ng bagay na narating na ito, ang tinatawag na seremonya ng libing ay hindi na mahalaga. Pinakamahalaga, ipinakita ni Vaughn ang kanyang kakayahan at halaga sa kaganapang ito. Ngayon, halos tiyak na siya ay magiging kaapo-apuhan ng pamilya Thompson. Sa hinaharap, maaaring siya ang tunay na maging ulo ng pamilya at hawak ang lahat ng kapangyarihang kasama nito. Alam ni Harvey na mahalagang sandali ito para kay Vaughn, kaya ayaw niyang lapitan si Vaughn ngayon at pahirapan siya. Sa halip, kinaladkad niya si Mandy at mabilis na umalis. Makalipas ang halos 10 minuto, napawi na ang kaguluhan. Si Nicholas at ang kanyang mga tauhan ay nahuli at ipinadala sa Dragon Cell. Pagkatapos ng nangyari sa mga Judd at Thompson ngayon, napakahirap para kay Nicholas at sa kanyang mga tauhan na makalabas ng buhay. Para naman kay Roberto, agad siyang iniligtas ng isang doktor na naroon at nakaligtas siya. Pero kung titignan ang kalagayan niya, malamang na hindi na siya makaka-recover anytime soon. Muling tumahimik ang buong libing. Tapos na ang funeral service ni Hector. Salamat sa lahat ng nakilahok. Salamat at aalalahanan namin kayo dahil nandito kayo. Sabi ni Roberto habang nakahiga sa stretcher. Mula ngayon, si Vaughn ay isang inapo ng pamilya Thompson. Habang ako ay sumasailalim sa paggamot, ang kanyang mga salita ay akin. Sa mga salita ni Roberto, ay nangangahulugan ito na ang bagay na ito ay nakarating na sa conclusion nito. Habang ang mga Thompson ay abala sa pagharap sa mga resulta, sina Harvey at Mandy ay nasa van na. Bahagyang napatulala si Mandy nang makita niya ang iniwan nilang gulo. Sa tingin mo ba ang nangyari ngayon ay lampas sa iyong imahinasyon? Pabulong na tanong ni Harvey. Not really, it's just. Saglit na nag-alinlangan si Mandy bago sinabing, pakiramdam ko ang nangyari ngayon ay hindi dahil kay Nicholas lang. Pakiramdam ko ay may nagplano ng lahat ng ito, at nahulog si Nicholas sa bitag na ito. Tumaas ang kilay ni Harvey, at hinahangaan ang paglaki niya. Kung may isang tao na nagplano nito sa simula, sa palagay mo sino ito? Naisip ni Mandy at sinabing, si Vaughn. Malamang, siya iyon, dahil siya ang nakakakuha ng lahat ng benepisyo mula sa labanang ito. Gayunpaman, parang wala siyang kakayahan na gawin ang lahat ng ito. Kung mayroon nga siyang kakayahan, wala nang lugar para kay Hector sa pamilya Thompson. Alinman sa lihim na binuo ni Vaughn ang kanyang kapangyarihan at impluensya, o may ibang nagturo sa kanya ng palihim. Tumango si Harvey. Not bad. You're very close to the truth. Let me give you a hint. The person behind this Vaughn. Kilala mo rin siya. Kilala ko rin siya. Naghihinalang tanong ni Mandy. Don't tell me ikaw ang pinag-uusapan natin. Itinagilad ni Harvey ang kanyang ulo. Ano, hindi ba ako mukhang isang taong marunong magmanipula ng mga bagay sa malayo? Napabuntong hininga si Mandy. Harvey, alam kong napakahusay mo. Ngunit ang nangyari sa pamilya Thompson ngayon ay higit pa sa iyong mga kakayahan. Ang pamilya Thompson ay isa sa nangungunang 10 pamilya. Ang kapangyarihang taglay nila ay higit pa sa maiisip natin.
Ang taong kayang gawin ito mula sa anino ay malamang na mula rin sa isa sa nangungunang 10 pamilya. Hinala ko ito ay si Emery. Bakit hindi ako? Bakit si Emery? Curious na tanong ni Harvey. Harvey, hindi mo ito maiintindihan dahil hindi ka isa sa nangungunang 10 pamilya, seryosong sabi ni Mandy. Bilang isa sa nangungunang 10 pamilya, hinding-hindi namin hahayaang makialam sa aming mga usapin ang iba na hindi bahagi ng nangungunang 10 pamilya. Sa madaling salita, nasa isang kastilyo kami. Sa loob, lahat ay maaaring mag-away sa isa't isa. Gayunpaman, kapag ang isang tao mula sa labas ng kastilyo ay gustong makialam, ang mga tao sa loob ng kastilyo ay sabay-sabay na aatake sa tagalabas. Kaya naman, Harvey, hindi mahalaga kung makialam ka man dito, sana lang ay huwag kang makialam. Napatingin si Harvey kay Mandy nang may interes bago tumawa. Maaari ko bang maunawaan na sinusubukan mong alagaan ako? Hindi nakasagot ng diretsyo si Mandy sa tanong at napabuntong hininga na lang na tumingin sa labas ng bintana. Gusto mo bang pumunta sa pwesto ko para magkape? O gusto mo nang umuwi? Nang maalala ni Harvey na si Lillian ang nakatira kay Mandy, kinilig siya sa kabila ng lahat ng lakas ng loob niya at nagpakawala ng tuyong tawa. It's okay. May mga importante akong aasikasuhin sa mga huling araw. Ihahatid na kita sa labas para kumain pagkatapos ko. Totoo ba? Nakangiting tanong ni Mandy. Ganyan na ba katakot ang nanay ko? Ngayong patay na si Hector, sa tingin mo matatanggap ka niya? Such an imperfect brother-in-law. Kinilig si Harvey. Hindi niya alam kung paano sasagot. Sa huli, hindi pumunta si Harvey sa bahay ni Mandy. Iyon ay dahil habang pauwi siya ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Charlotte. Mayroong ilang mga isyu tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa Shinto Way ng The Island Nation sa Forbidden City Peak. Kailangan niyang pumunta sa Martial Arts Alliance singing stage para harapin muna ito. Noong una, ayaw ni Harvey na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa mga basura mula sa Alliance. Gayunpaman, ginawa ni Charlotte na seryoso ang lahat. Ayon sa kanya, isang grupo ng mga tao na bumalik mula sa ibang bansa ang nagkaroon ng problema sa paghamon ni Harvey sa Shinto Way. Medyo matatag din sila tungkol dito. Sinubukan silang kausapin ni Prince at Frederick, ngunit nasampal sila. Kalimutan mo na si Prince. Kahit na siya ang kasalukuyang pinuno ng Heaven's Gate, hindi siya ganoon kalakas. Gayunpaman, si Frederick ay isa sa tinaguriang 4 na hari sa alyansa. Kung siya ay nasampal, nangangahulugan ito na ang mga bisitang ito mula sa ibang bansa ay dapat na medyo makapangyarihan at may malalakas na taga-suporta. Nagsumite pa sila ng formal na kahilingan sa alliance na makipagkita kay Harvey. Kaya, walang pagpipilian si Harvey kundi tingnan kung ano ang nangyayari. Bandang 6:00 na ng gabi. Muling lumabas si Harvey sa labas ng Singer Stage. Nang makita ni Charlotte si Harvey na dumating ay agad itong lumapit sa kanya dahil matagal na niya itong hinihintay. Nakasuot siya ng tradisyonal na Southern style na damit na nagpapakita ng kanyang mga hubog at magagandang binti. Ito ay isang bagay na labis na ikinahihiya ng ibang mga tao na makita ng lantaran. Kahit ang isang tulad ni Harvey ay kinailangan na sadyang umiwas ng tingin. Tumingin siya sa maliwanag na Singer Stage at nagtanong, anong nangyari kanina? Bakit hindi mo muna ipaliwanag sa akin? Tumango si Charlotte. Ito ay isang bagay na maaaring hindi mo alam. Bilang karagdagan sa sagradong lugar ng pagsasanay, na-absorb din namin ang Martial Arts Alliance mula sa Lion City, Summer Islands, at Bright Island. Kadalasan, nakatira sila sa ibang bansa at hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa alyansa. Karamihan, sila ay sasali sa summit na gaganapin 1 beses kada 3 taon. Kahit noon pa, may mga upuan sila sa grupo ng matatanda. Pero kahapon, biglang dumating dito ang mga elite ng Summer Islands Martial Alliance. Kumalat na daw sa ibang bansa ang balita ng pakikipaglaban mo sa Shinto Way. Naniniwala silang lahat na wala kang kalaban laban sa mga taga-isla. Kaya napilitan ang Summer Islands Martial Arts Alliance na bumalik para magprotesta. Hindi lang nila gustong pigilan ka sa pagsali sa labanan,
gusto pa nilang magbitiw ka at humingi ng tawad sa Shinto way. Ano ang tawag nila ngayon? Tama, realize your position. Napasulyap si Charlotte kay Harvey, at parang gustong makakita ng pagbabago sa emosyon ni Harvey. Gayunpaman, ang pinapakita ni Harvey ay ang kawalang interes. Ngumiti siya at sinabing, kung gayon, paano naman si Prince at ang iba pa? Si Prinsipe, Frederick, at ang iba pa ay iyong mga tao, sagot niya. Kapag ang mga elite na ito ay dumating para ipahayag ang kanilang mga argumento, syempre sila ay makikipagtalo para sa iyo. Sila ay lumalaban dahil hindi sila magkasundo. Sa kasamaang palad, sila ay natalo at nasampal pa. Naiintindihan ko, tumango si Harvey. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Charlotte para ituro sa kanya ang daan. Ang mga dumating ba ay mga kinatawan mula sa Summer Islands Martial Alliance? Tanong ni Harvey, hindi siya nagpahuli sa pagpunta niya rito. Sa halip, sinusubukan niyang alamin ang higit pa tungkol sa mga taong gustong kumaladkad sa kanya sa gulo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6595. Ang mga taong nagmula sa Martial Arts Alliance ay mga inapo ng mga lumipat sa ibang bansa 100 taon na ang nakalilipas. Mukha silang mga ordinaryong tao mula sa bansa H, ngunit mula sa isang tiyak na pananaw, ang ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga taong ito ay wala ng pakiramdam ng pagiging kabilang sa bansa H. Hindi mahalaga kung ito man ay ang tinatawag na Lion City Martial Arts Alliance o ang Summer Islands Martial Arts Alliance, ginamit lang nila ang katotohanan na silang lahat ay nagmula sa iisang lugar upang suportahan ang isa't isa. Gayunpaman, alam ni Harvey na ang Lion City Martial Arts Alliance at ang Summer Islands Martial Arts Alliance ay nakipag-alyansa sa mga mula sa bansa A. Nagawa nilang makakuha ng maraming mapagkukunan mula sa kanila at mabilis na umunlad. Marami rin silang mga elite, ngunit walang nakakaalam kung nakamit nila ang ganoong lakas sa pamamagitan ng purong pagsasanay o paggamit ng teknolohiyang genetic engineering ng bansa A. Halimbawa, mula sa alam ni Harvey, ang kinatawan ng Summer Islands Martial Arts Alliance ay isa ring makapangyarihang true warrior. Gayunpaman, nabalitaan ni Harvey na siya ay genetically enhanced nang hindi bababa sa 3 beses ng Country A. Not a representative of the Summer Islands Martial Arts Alliance, bulong ni Charlotte nang marinig niya ang sinabi ni Harvey. Gayunpaman, siya ay isang senior ng Summer Islands Martial Arts Alliance. O marahil ay dapat kong sabihin, isa na may malaking impluwensya sa ibang bansa. Si Donald Ward ang unang mambabatas na nagmula sa ating mga tao sa Summer Islands. Malaki ang naiambag niya noong unang nabuo ang Summer Island Self-Defense Alliance. Siya ang honorary chairman ng alyansa. Isa pa, mga 1 dekada na ang nakalipas, bumisita siya at namuhunan sa ating bansa sa ngalan ng Summer Islanders. Nabalitaan ko na isa rin siyang sikat na figure sa mga matandang kaibigan, nakakatawan sa Summer Islands Martial Arts Alliance para bisitahin ka. Pero, mula sa mga kilos niya, mukhang hindi siya nandito para bisitahin ka. Nandito siya para hamunin ka. Donald Ward, ngumisi si Harvey, isang magandang pangalan. Sayang lang na sinayang niya ang kahulugan nito. Alam niyang kailangan nating labanan ang Shinto way ng Island Nation at ito ay nakakaapekto sa karangalan ng ating alliance, ngunit hindi niya kami hinihikayat, at sinusubukan pa niya kaming hilahin pababa. Inaasahan ko na maaaring nakatanggap sila ng isang bagay na mahalaga mula sa mga Islander, at ang dahilan kung bakit sila narito ay upang maimpluwensyahan ako sa psikolohikal na paraan. Sa kasamaang palad, kung si Donald Ward, o ang mga taga-isla, wala silang alam. Para sa isang labanan sa antas na ito, ang wakas ay natukoy na. Para sa kanila na gumawa ng marami. Ibig sabihin hindi sila ganap na kumpiyansa. Mukhang hindi nakikita ng mga taga-isla ang mas malaking larawan. Sir, kahit na narito si Donald para sa Island Nation o Summer Islands, kailangan mong maunawaan. Ang bumalik sa oras na ito ay nangangahulugan na mayroon siyang malakas na suporta, paalala ni Charlotte sa kanya.
Maraming tao sa higher echelons na sanay sumuko na lang. Kung ipapahiya mo ng diretso si Donald, baka magalit siya. Baka magkaisa pa sila laban sa iyo. Kahit gaano ka kahusay, mag-iisip sila ng paraan para matalo ka. Huminto sa paglalakad si Harvey, saka lumingon at tumingin kay Charlotte. Maaari ko bang maunawaan na sinasabi mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin? Nagmamadaling umiling si Charlotte. Hindi naman po, sir. Isa lang po ang gusto kong ipaalala sa inyo. Ang Martial Arts Alliance ng Country H ay talagang pinamumunuan ng lakas, ngunit minsan, hindi sapat ang lakas lamang para durugan ang isang kalaban. Kadalasan, ang mga relasyon ay medyo mahalaga din sa ating mundo. Napangiti si Harvey. Don't worry, this isn't my first carnival. Siyempre naiintindihan ko yun. Siyempre naiintindihan ko, may mga taong kailangan mong kausapin tungkol sa mga relasyon, at may mga taong pagpapakitaan ko ng lakas. Most of the time, how I will act depends on them, not me, right? Tumango si Charlotte. Nagkamali ako sa pagsasalita. Sa iyong kakayahan at lakas, lahat ng ito ay madaling maresolba. Tumango si Harvey at walang sinabi. Ginawa ito ni Charlotte dahil sa kabutihan ng sarili niyang puso. Gayunpaman, sa kanyang pananaw, isang araw ay mapipilitan siya sa isang sulok. Mr. Harvey, Miss Charlotte, sa oras na ito dumating ang ilang Martial Arts Alliance enforcers para mag-ulat. Kalahating oras na ang nakalipas, bumalik ang honorary elder na si Mr. Ward ng Summer Islands Martial Arts Alliance pagkatapos ng hapunan. May kasama siyang importanteng tao sa Dragon Palace sa pagkakataong ito. Sa hitsura nito, malamang na magkasama silang naghapunan. Kasalukuyan silang naghihintay sa main hall ng singing stage. Galit na galit si Master Ward na hindi mo muna siya hinintay at pinag-aksaya siya ng kalahating oras. Ang grupo mula sa Dragon Palace ay nagalit din, na sinasabi na ang mga kabataan ngayon ay walang respeto sa kanilang mga nakatatanda at iniisip nilang lahat na sila ay may kaunting kapangyarihan lamang. Kumunat ang noo ni Charlotte sa report, saka bumaling kay Harvey. Dapat mong malaman ito, Ginoo. Ang Dragon Palace ay isa sa 4 na haligi at dalubhasa sa panlabas na pagbabanta. Ang Dragon Palace ay tumatanggap ng tulong at suporta mula sa marami. Ang mga inapo na ngayon ay nakatira sa ibang bansa, at marami silang mga taga-suporta. Sa hitsura nito, ang Summer Islands Martial Arts Alliance ay napakalapit sa Dragon Palace. Dahil ito ay isang taga-Dragon Palace, kung gayon ito ay malamang na isa sa Walsing Dragon Palace Lords. Kung iyon ang kaso, maaaring mahirap sa pagkakataong ito. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, mahinahong sinabi ni Harvey. Hindi mahalaga kung ito man ay ang Dragon Cell o ang Dragon Palace. I conduct myself with honor. I can look God and hell in the eye, and I can also look people in the eye. Walang dapat ikatakot. Kung gagamitin nila ang edad nila laban sa akin, pasensya na. Sasampalan ko sila kung saan sila nanggaling. Pagkatapos noon, humapbang na si Harvey sa main hall ng Singer Stage. Sa oras na iyon, ang pangunahing bulwagan ay magulo. Nawasak ang sofa na pinalitan lang ni Harvey noon at ilang coffee table. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at tumingin sa gitna ng main hall. Dalawang matandang lalaki na nakasuklay ang buhok at nakasuot ng tradisyonal na damit ang nakaupo doon. Ang isa ay payat at nakasuot ng salamin, tulad ng isang kanluraning aristokrata. Ang isa naman ay may biguti at bagamat walang gaanong kulubot sa kanyang mukha, ang mga pulang butik sa kanyang mukha ay nagpapatunay na siya ay medyo matanda na. Sa likod nila ay 12-dosenang lalaki at babae, lahat ay nakasuot ng custom-made na damit at accessories mula sa mga sikat na fashion designer. Tila mataas ang tingin nila sa kanilang sarili, at mababa ang tingin sa lahat ng tao sa kanilang paligid. Malinaw na ang isang sinaunang lungsod tulad ng Walsing ay hindi sila pinahanga, dahil sanay na sila sa lahat ng mga kasiyahan sa ibang bansa. Kasama nila ang isang babae na halatang may halong lahi. Siya ang pinaka-nanunuya sa kanila. Kahit may mukha siyang taga-bansang H, dilaw ang mata niya.
Tumingin siya sa lahat na para bang basura ang tinitingnan niya. Ngunit syempre, sa kanyang hitsura at ugali, para sa ilang mga lalaki na may tiyak na panlasa, siya ang kanilang magiging reyna. Hindi na kailangan ng karagdagang pagpapakilala. Masasabi na ni Harvey na ang matandang mukhang Western aristocrat at nakasuot ng sunglass ay si Donald, ang honorary elder ng Summer Islands Martial Arts Alliance. Ang isa ay dapat na isang mahalagang panauhin mula sa Dragon Palace. Nagulat si Charlotte nang makita siya, at mabilis na bumulong kay Harvey. Master, isa iyan sa mga taong namamahala sa Dragon Palace, si Willem Balmer. Medyo mataas ang status niya sa Dragon Palace. Nabalitaan kong isa siya sa mga lord sa Dragon Palace kung hindi dahil sa ilang pagkakamali niya. Tumango si Harvey, senyales na naiintindihan niya. Alright, ang mga bastos na iyon ay patuloy na nagrereklamo sa likod ko. Hindi ba nila alam na ayaw ko kapag ang mga kabataan ay nagrereklamo ng ganito? Agad na sabi ni Willem nang may narinig siyang nag-uusap sa entrance. Halata na ang isang taong kasing daling magalit ay hindi kailanman mga tuwiran sa iba. Isa ako sa mga elder ng Dragon Palace. Mula sa 5 nakatagong pamilya hanggang sa nangungunang 10 pamilya, walang nang ahas na paghintayin ako sa kanila. Siya ay isang kinatawan lamang ng Martial Arts Alliance. Ano ang nangyari sa lahat ng mga patakaran at kagandahang asal? Ano ang nangyari sa pagpapakita ng paggalang sa iyong mga magulang? Nasabi mo na ba sa kanya na hinihintay ko siya dito? How dare na hindi siya pumunta dito agad para makita ako? Ngumiti ng masama si Donald, ang matandang may salamin. Parang hindi lang nila ako nirerespeto, pero ganoon din ang ginagawa nila sa iyo. Kung ako ang tatanungin mo, walang kwenta ang pagiging magalang in the first place. Ang kailangan nating gawin ay ipaunawa sa maliit na bastard na iyon kung gaano kalawak ang mundo. Habang sinasabi iyon ay dinurog niya ang antique teacup sa kamay niya. Kung hindi nila ako iginagalang, ito na ang katapusan nila. Nang makita ang lakas ni Donald, na puno ng paghanga ang lahat ng binata at babae sa likuran niya. Napakalakas pa rin niya kahit hindi na siya bata. Maliban dyan, ang kapangyarihan lamang ay hindi maaaring taglayin ng isang normal na tao. Agad namang luluhod ang representative ng Martial Arts Alliance ng Country H na si Harvey kapag nakita niya si Donald, di ba? Ang anti-gang tasa ng kape na ito ay napunta sa auction sa halagang $13.4 million, i-round ko ito hanggang $15 million. Remember to pay later, mahinahong sabi ni Harvey, na nasa likod niya ang mga kamay. Natigilan ang lahat ng naroon nang marinig ang sinabi ni Harvey. Ilang sandali pa ay itinaas ng babaeng may halong dugo ang kanang kamay at naiinis na itinuro si Harvey. Anak ka ng tinapa, alam mo ba kung sino itong taong nasa harapan mo? How dare you talk to Donald like that? May death wish ka ba? Ang iba ay pinandilatan din ng masama sina Harvey at Charlotte. Kung nakakamatay lang ang tingin, maraming beses nang namatay sina Harvey at Charlotte. Liza Parker. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na sa lupaing ito nanggaling ang mga ninuno mo at namana mo rin ang kanilang pamana? Kahit na may nakilala kang pusa o aso, kailangan mong magpakita ng paggalang, naunawaan mo ba? Pinikit ni Willem ang kanyang mga mata. Nakuha ni Harvey ang atensyon niya. Masasabi niya kung sino si Harvey nang napakabilis, at malinaw na nakatanggap siya ng impormasyon tungkol kay Harvey bago dumating. Not to mention, ang lalaking nasa harap mo ay hindi pusa o aso. Siya ang pinakamahiwagang tao sa lahat ng mahiwagang tao sa kasalukuyang henerasyon. Siya si Harvey, ang tumatayo sa lahat at ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng Country H. Ang isang taong tulad mo, mula sa ibang bansa, ay hindi dapat magsabi ng ganyan sa kanya. Ang isang utos ay sapat na upang patayin ka ng daan-daang at libu-libong mga alagad mula sa Martial Arts Alliance. Hindi ka pa ba natatakot? Tila tinuturuan ni Willem ng leksyon si Liza, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng kakaibang tono, at ang ngiti sa kanyang mukha ay medyo peke. Kahit na nagsasalita siya ng respeto, wala man lang respeto sa tono niya. Malinaw na hindi masaya si Willem kay Harvey. Matapos marinig ni Willem na ibinunyag ang pagkakakilanlan ni Harvey,
Ang magandang magkahalong dugo, si Liza, at ang iba pang mga binata ay tumingin kay Harvey ng medyo kritikal. Maging si Donald ay pinikit ang kanyang mga mata, tinatasa siya sa pamamagitan ng kanyang salamin. Malinaw na alam nila ang tungkol sa ilan sa mga pagsasamantala ni Harvey bago dumating. Gayunpaman, kahit nasa kanilang limitadong kaalaman, alam nila na si Harvey ay hindi isang taong madali nilang pakitunguhan. Nang makita nila ang lalaki sa kanyang tunay na anyo, lahat sila ay medyo nadismaya. Sa kanilang pagkakaintindi, dapat puno ng kayabangan ang mga kinatawan ng alyansa ng martial arts. Kahit na wala silang aura ng mananakop, dapat man lang ay magmukha silang taga-high society. Pero si Harvey, paano nila sasabihin? Hindi lang siya ganap na ordinaryo, walang espesyal sa kanya. Wala silang maramdaman na kakaiba sa isang taong may kapangyarihan sa kanila. Inihambing pa ni Liza si Harvey sa mga inapo ng mga kumpanya mula sa bansa A, at napagtanto na maaaring hindi kwalipikado si Harvey na humawak sa kanilang mga posisyon. Hindi niya maintindihan kung paano naging kinatawan ng martial arts alliance ang isang tulad ni Harvey. Ang naiisip lang niya ay kulang sa talento ang alliance na kahit isang katulad ni Harvey ay maaaring maging kinatawan. Pagkatapos noon, nagpalitan ng tingin si Liza at ang iba at agad na nagkasundo. Malinaw na madali nilang mapahiya ang isang tulad ni Harvey kung gusto nila. Tama ka syempre, kuya. Kararating lang namin dito, at talagang hindi namin ini-expect na isang taong mukhang napakalinaw ang tinatawag na kinatawan. We really didn't know how to react. That's why I can't help but be rude kanina. Sumulyap si Liza kay Harvey at sinabing may pekeng ngiti, natatakot akong humingi ng tawad sa iyo, Mr. Harvey. Patawarin mo ako. Kahit humingi ng tawad si Liza, hindi naman siya nagmukhang apologetic. Ang kanyang paghingi ng tawad ay parang isang panunuya kay Harvey. Pinanood nina Donald at Willem ang eksenang ito ng may tuyong ngiti. Hindi nila pinigilan si Liza. Halatang gusto nilang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Harvey matapos siyang ipahiya ni Liza ng husto. Parang ang mga bumalik mula sa kanluran ay hindi man lang marunong mag-asal at kung paano humingi ng tawad ng maayos. Natural lang na mangyayari ang ganito kung hindi pa sila naligo sa liwanag ng sibilisasyon, mahinahong sabi ni Harvey. Mula dito, sapat na sa akin na huwag seryosohin ang isang tulad mo, nakababalik lang sa lupain ng kanyang mga ninuno. Pero kung may tumangging matuto at hindi pa rin titigil, natatakot ako na turuan ko siya ng leksyon sa kultura at asal. Pagkasabi nun, tumingin si Harvey kina Donald at Willem. Siyempre, kung kailangan ito ng ilan sa ating mga nakatatanda, maaari ko rin silang turuan kung paano igalang ang matanda at pahalagahan ang mga bata. Hindi kailanman naligo sa liwanag ng sibilisasyon. How dare you talk to me like that? Wala ka bang nararamdamang kahihiyan? Sa sobrang galit ni Liza ay natawa siya. Para sa mga kanluranin, ang bansa H sa dulong silangan ay kumakatawan sa kabangisan. Ang ganitong bansa ay hindi magkakaroon ng liwanag ng sibilisasyon. Kadalasan, sila ang dapat na gumagamit ng ganoong wika. Pero bago pa man sila makapagsalita, sinaktan na muna sila ni Harvey, to the point na sumakit ang dibdib ni Liza. Ang lahat ng iba pang mga kabataang lalaki at babae ay nagsuot din ng mga kakaibang ekspresyon. Bakit parang kakaiba ang eksenang ito ngayon? Parang umikot ang minamaliit at minamaliit. Ano, sa tingin mo ay lantian ang mga damuhan doon kaya nakalimutan mo na mayroon ka ring dugong ninuno na nagmula rito? Tumingin si Harvey kay Liza na may tuyong ngiti. Kung hindi ako kahanga-hanga dahil taga-lupa ako, ano ang pinagkaiba mo dahil sa pinaghalong pamana mo? Mas mababa ka pa sa amin, di ba? Pero kung ako ang tatanungin mo, normal lang sa isang taong marumi ang dugo at matagal nang nakatira sa labas. Napatingin tuloy si Harvey kay Donald, na parang may gustong sabihin. Ikaw, nagalit agad si Donald sa sinabi ni Harvey. Galit niyang tinitigan si Harvey at galit na sumigaw, ano bang pinagsasabi mo, bata? Gusto mo ba talagang turuan kita ng leksyon? Agad na hinila ni Donald ang manggas, na para bang tuturuan ng leksyon si Harvey. Calm down, Donald.
Hindi mo kailangang istorbohin ang isang tulad niya. Agad na pinatahimik ni Willem ang grupong malapit ng magalit. Mayroon tayong mahalagang dahilan kung bakit tayo naririto. Pagkatapos natin, maaari mong turuan ang mga kabataang ito ayon sa gusto mo. Napagdesisyonan na ang pagtatapos, kaya maaari ka bang maghintay ng sandali? Malinaw na naniniwala si Willem na kung gugustuhin ni Donald, madali niyang durugan si Harvey na parang surot. Kahit hindi magawa ni Donald, nandito siya, di ba? Ano ang dapat ipag-alala? Kapag nagawa na ang lahat, magkakaroon siya ng oras para harapin si Harvey kahit anong gusto niya. Matapos marinig yun, nagkunwaring umubo si Donald at kumalma. Kabanata 6,600. Gayunpaman, tumanggi si Donald na bumitaw kahit na kumalma na siya. Sa malamig na ngiti, itinuro niya si Harvey at sinabing may mali siya. Anak, ang masasabi ko lang ay maswerte ka na nagsalita si Elder para sa iyo. Kung hindi, sinampal ko ang mukha mo ng napakalakas kaya hindi ka na makakatalikod. Alamin na sa Summer Islands, kahit sa buong bansa nasampal ko na ang daan-daan at libu-libong mayayabang na binata. Huwag mong isipin na kaya mong kumilos ng mayabang dahil lang sa may talent ka, binata. Ako. Okay, stop babbling, naiinip na sabi ni Harvey. Nilinis ang kanyang tenga gamit ang kanyang daliri. If you have something to say it now. I want to have dinner after this. Ihahatid mo ba ako sa dinner pagkatapos magsara ng shop? Si Liza at ang iba ay kinilig, galit na galit. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang taong naglakas loob na magsalita sa kanila ng ganito. Anong klaseng tao ang napakayabang at walang pakialam sa sinuman? May isa dito. Sige, hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol dito. I'm here to talk business, sabi ni Donald habang huminga ng malalim, pilit na kinakalma ang sarili. Hinaway pa niya ang kamay para sabihin kay Liza at sa iba pa na manatiling kalmado. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Harvey, at malamig na sinabi. Nabalitaan ko na hinamon mo ang Shinto Way ng Island Nation ng mag-isa ng walang pahintulot ng Elders Group sa alliance sa pamamagitan ng paggamit ng iyong katayuan bilang isang kinatawan na kahit papaano ay nakuha mo. Sinasabi ko sa iyo ngayon bilang mga pinuno ng 6 schools of the Island Nation, hindi lamang sila ay may mahabang kasaysayan, ngunit malalim din silang konektado sa bansa H. Paano mo sila hamanin nang hindi mo alam? Sinasayang mo ang kapayapaan na pinaghirapan ng ating mga ninuno na panatilihin. Kumilos si Donald na parang napakalungkot at idinagdag. Kaya nga, inuutusan kita ngayon, hanapin ang ina po ng Shinto Way, si Shingen Tokugawa, at humingi ng tawad sa kanya. Bawasan ang mga panganib na kinakaharap ng alyansang ito. Nakakagambala sa kapayapaan. Mahinahong ulit ni Harvey. If I remember correctly, this all started because the Islanders provoked us first, right? Bakit parang ako ang nag-udyok nito? Siyempre dahil sa'yo, magpanggap ka pa na hindi mo alam. Galit na tanggi ni Donald. Masama ang ugali ng mga taga-isla. Paano kung dumating sila at makipagtalo sa mga nakababatang henerasyon sa alyansa? Hindi pa banggitin, sinabi na ng mga taga-isla na titigil na ang pagtatalo nang hindi na nagpatuloy. Dapat tayong magpasalamat na magkaroon ng mabait na kapitbahay. Kung hindi nila pinipilit ang ating mga kabataan, paano nila malalaman na kailangan nilang magsumikap? Bilang isang kinatawan ng alyansa, hindi mo lamang tinatanggihan ang kabaitan ng ating mga kapitbahay, ngunit nagpaplano ka rin ng isang tunggalian sa isang full moon night sa Forbidden City Peak. Sino ka sa palagay mo? Sinasabi ko na sa iyo ito ngayon. Hindi mo kakayanin ang kahihinatnan kung hindi ka hihingi ng tawad. Ano ang mga kahihinatnan? Nakangiting sabi ni Harvey. Manalo man ako o matalo, wala namang kinalaman sa iyo, di ba? Sa tingin mo ba may karapatan kang utusan ako kapag ako ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa H samantalang ikaw ay isang honorary elder lamang ng Martial Arts Alliance ng Summer Islands? Sa tingin mo ba nakuha ko ang posisyon ko bilang isa sa 5 magagaling na direktor sa martial arts community para ipagmalaki? Wala ba talaga ako ng ganoong katayuan?